Pinoy Ori Manhus, Season 2, Episode 12, Ang Digmaan at ang ika-6 at ika-10 na Demon Lord Realms. Sa lahat ng solid supporters ng ating Manhus channel. Maraming salamat. Dahil sa inyo, nakarating na tayo sa 1,000 subscribers. Isang matibay na patunay na lumalakas at lalo pang lumalawak ang ating pamilya dito sa Manhus. Hindi muna tayo magdadagdag ng bagong karakter sa kabanatang ito. Iipunin muna natin ang mga iyon at ilalabas sa mga susunod pang yugto. Bago tuluyang magsimula ang lahat, isang taos-pusong pasasalamat at pagbati ang iniaalay natin sa lahat ng solid na taga-suporta. Shoutout kina Ronald Tabug, Kimry Calambro, Jerome Tumolva, Peter Sikad mula sa CDO Barangay 36 Yakapin, Erica Lames, Rosalind Daliba, Reynaldo Roque Jr., Ruel Ditan at sa lahat ng taga Montalban Rizal, Maisel Murillo, Elmer Binondo, Jay Mariano at Johaima Polayaga Mamondas. Sa dami ng nagko-comment, hindi ko lahat maisa-shoutout ngayon. Kaya kung nais ninyong maisama ang inyong pangalan, mag-comment lamang ng pa-shoutout Manhus at sisiguraduhin natin na makakasama kayo sa mga susunod pang episodes. Muli, isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagising na nga ang mensahero at nailahad ang kanyang mahalagang pakay sa mundo ng mga mortal. Dahil dito, tinawag ang mga pinakamalalakas sa buong daigdig upang makisali sa nalalapit na digmaan. Tumalima naman ang mga piniling hunter mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga mandirigmang handang ialay ang kanilang lakas at buhay alang-alang sa kinabukasan. Samantala, nagsimulang magbukas ang mga pintuan ng kadiliman. Unti-unti nang nakakatawid ang mga hukbo ng demonyo. At kasabay nito'y nagbukas din ang isang napakalaking lagusan upang makapunta ang mga piling bayani ng tao sa pangalawang langit. Ang pagpapatuloy. Sa isang pinto, pumasok na nga ang mga hunter upang magbigay ng tulong sa pangalawang langit. Naghahanda na rin ang mga Demon Lord Realms at ang kanilang mga Archduke. Sa isang malakas na bigkas ng kanilang pinuno, sumalakay ang hukbo ng mga demonyo. Sa dami nila, bawat madaanan ay nagkukulay itim at ang hangin ay nagiging mabigat na parang walang buhay. Ngunit nakahanda na rin ang mga kawal ng langit para sa sagupaan. At dito, nagsalpukan na nga ang dalawang puwersa. Nagsimula ang digmaan sa pangalawang langit. Sumugod na rin ang mga bantay ng kalangitan, mga espada ng liwanag, mga sibat na yari sa apoy, at mga kalasag na kumikislap na parang bituin. Lahat ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa unang hampasan ng digmaan. Mula sa itaas, bumaba si Ophirion. Ang kanyang dalawang gintong pakpak ay nagningning na parang araw, nagpapasiklab ng pag-asa sa lahat ng nakatingala. Hawak niya ang kanyang pana at bawat hila ng string nito ay lumilikha ng mga palasong yari sa purong liwanag. Sa bawat bitaw, nagiging mga meteorong tumatagos sa dilim ang kanyang mga palaso. Ngunit mula sa kailaliman, bumangon si Morgrath. Ang kanyang katawan ay lumaki, naging dambuhalang nilalang, kalahating kalansay ng dragon, kalahating pakpak ng halimaw. Sa kanyang dibdib ay umikot ang isang itim na araw, humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong kalangitan at sa isang utos lamang ay bumangon ang kanyang hukbo. Mga nilalang nakawangis ng mga sinaunang hari at mandirigmang kanyang nilamon, ngayoy alipin ng kadiliman. At doon, nagsimula ang matinding banggaan. Pinakawalan ni Ophirion ang kanyang Reign of Thousand Suns, isang walang katapusang ulan ng gintong palaso na nagmistulang apoy mula sa langit. Sa bawat bagsak nito, naglalaho ang mga nilalang ng anino, natutupok hanggang sa maging abo. Subalit hindi nagpatinag si Morgrath. Mula sa kanyang itim na araw ay sumiklab ang Devouring Eclipse, isang alon ng enerhiya na sumisira at lumalamon sa lahat ng liwanag na tatama rito. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan, liwanag laban sa dilim, at ang buong pangalawang langit ay yumanig sa tindi ng puwersang nagtagpo. Ngunit hindi pa tapos si Morgrath. Mula sa kanyang dibdib, bumalot ang isang nakapangingilabot na puwersa. Ang Eternal Abyss Wave. Isang dagat ng kadiliman ang dumaluyong at muntik nang lamunin ang kalahati ng langit.
Ang salpukan ng kanilang kapangyarihan ni Ophirion ay nagmistulang lindol sa himpapawid, at ang mga ulap ng ikalawang langit ay nagbitak-bitak, parang mismong kalangitan ay mapupunit anumang oras. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang figura ang dumating. Si Lapu-Lapu. Hawak niya ang kampilan ng kanyang mga ninuno. Naglalagablab sa espiritu ng kanyang bayan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng tapang, at sa biglaang pagliyab ng kanyang katawan, ginamit niya ang kanyang ikatlong paggising. Isang aura ng apoy at kasaysayan ang bumalot sa kanya, at bawat hakbang niya ay nagiiwan ng marka sa lupa, parang mismong kalikasan ay kumikilala sa kanyang lakas. Kasunod niya si Manny. Nakabalot ang kanyang mga kamao ng gintong kidlat, at sa bawat suntok niya ay lumilikha ng mga alon ng enerhiya na nakakapuksa ng mga demonyo sa isang iglap. Ang kanyang presensya ay parang bagyong bumabagsak mula sa langit, walang makapigil at walang makakatakas. Isang Archduke Demon ang lumapit kay Manny. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pang-uuyam. Mukhang may bago na naman akong koleksyon. Bulong nito, sabay ngising naglalaman ng kasakiman. Si Lapu-Lapu ay sumugod at pinutol ang mga dambuhalang halimaw sa kanyang paligid. Bawat hiwa ng kanyang kampilan ay nag-iiwan ng bakas ng apoy. Hindi lamang nagwawasak ng laman, kundi nagsusunog ng mismong espiritu ng mga halimaw. Samantala, si Manny ay nakipagsalpukan sa Archduke Demon. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang divine knockout. Isang suntok na nagpasabog ng gintong kulog, nagpagiba ng hangin at nagpayanig sa buong paligid. Ang Archduke Demon ay napaatras at sa halip na magalit, ngumiti ito, isang nakakatindig balahibong ngiti. Napakagaling, bulong nito, sabay balikwas, handang bumawi. Ngunit hindi pa tapos si Morgrath. Ang kanyang katawan ay nag-transform, naging mismong katauhan ng Eternal Night Incarnate. Ang kanyang mga pakpak ay lumawak na parang kurtina ng walang hanggang dilim, at ang kanyang mga matay kumislap na parang nagbabagang apoy ng impyerno. Sa bawat paghinga niya, ang paligid ay parang sinusupsop ng anino, at ang langit ay tila unti-unting kinakain ng gabi na wala ng umaga. Ngunit hindi nagpatinag si Ophirion. Muli siyang lumusob at sumigaw ng buong lakas. Solar Archangel form. At ang kanyang katawan ay naging purong liwanag, isang haligi ng araw na sumusunog sa lahat ng anino. Ang kanyang gintong pakpak ay naging kislap ng mga bituin, at ang bawat hampas ng kanyang panay nagiging sibat ng araw na dumudurog sa kadiliman. Kasabay nito, sumali na si Lapu-Lapu sa laban nila Ophirion at Morgrath. Ginamit niya ang kanyang mythical rank. Ang kampilan niya ay nagbago, umapoy sa asul at pulang apoy ng kanyang mga ninuno, at bawat hampas ay nag-iiwan ng marka ng kasaysayan, parang mismong mga bayani ng nakaraan ay nakikipaglaban sa kanyang tabi. Samantala, sa kabilang dako ng digmaan, humarap si Aurelion sa ikasyam na Demon Lord Realm, Litharion, Master of Chains. Si Litharion ay nagpakawala ng kanyang pinakamalupit na kapangyarihan, dagat ng mga katan. Mula sa kailaliman ng lupa, libo-libong tanikala ang dumagsa, parang alon ng bakal na pilit ibinabalot ang katawan ng anghel. Bawat kadena ay may mga tinig ng kaluluwang ginapos, sumisigaw ng sakit at galit, at ang bigat nito'y kayang durugin maging ang pinakamatibay na espiritu. Ngunit hindi nagpasupil si Aurelion. Bumukas ang kanyang banal na aklat, at sa tinig na parang kulog sa langit, binigkas niya. Judicium Lux. Mula sa kanyang espaday, sumiklab ang isang dambuhalang bughaw na liwanag. Ang liwanag na iyon ay parang apoy ng katarungan, pinuputol ang libu-libong tanikala at sinusunog ang mga kaluluwang ginapos ni Litharion. Ang dagundong ng kanyang kapangyarihan ay umalingaw-ngaw sa buong digmaan. Parang mismong kalangitan ay nagbigay hatol sa lahat ng nasa harapan niya. Itinaas ni Aurelion ang kanyang aklat, at ang mga sigil sa kanyang baluti ay biglang nagningning na parang libu-libong araw. Ang kanyang espada ay lumaki, nagmistulang crystal greatsword na mas malaki pa sa pinakamataas na tore ng palasyo. Kasabay nito, ang kanyang mga pakpak ay kumalat, higit pa sa lawak ng langit, at mula roon ay bumuo ng isang gintong halo na nagliyab sa kalangitan. Si Litharion ay sumigaw ng malagim na tinig,
Ang kanyang katawan ay binalot ng walang katapusang tanikala hanggang sa maging dambuhalang baluti ng kadiliman. Mula sa bawat tanikala ay sumulpot ang mga bibig ng halimaw, kumakagat at sumisipsip ng liwanag na kanilang mahawakan. Parang dagat ng buhay na bakal, ang buong paligid ay naging kulungan ng anino. Tumama ang crystal greatsword ni Aurelion sa lupa. Mula rito'y sumirit ang libu-libong haligi ng liwanag, bumutas sa mga tanikala, at winawasak ang lahat ng gapos na nakapaligid. Ngunit sumagot si Litharion gamit ang kanyang pinakamalupit na sandata, ang Chainstorm. Isang bagyo ng matatalim na tanikala ang umikot, dumadagundong na parang ipo-ipo ng bakal. Ang bawat isa ay kayang punitin ang laman ng mga bituin, at sa isang iglap ay muntik nang putulin ang mga pakpak ni Aurelion. Nagkasagupaan ang dalawa. Ang kanilang mga sandatay nagbabanggaan na parang dalawang mundo na nagsasalpukan. Bawat hampas ay lumilikha ng lindol, bawat bangga ay kumikidlat sa himpapawid. Si Aurelion ay sugatan, ang dugo ng liwanag ay bumalot sa kanyang baluti, ngunit sa halip na panghinaan, lalo siyang nagningning. Dahan-dahan niyang binuksan ang huling pahina ng kanyang aklat, at mula sa kanyang tinig ay umalingaw-ngaw ang mga salitang nakatakda sa wakas. The Final Judgment. Mula sa itaas ng kalangitan, bumagsak ang isang dambuhalang kristal na espada, parang kidlat na bumiyak sa buong kalangitan. Ang kanyang liwanag ay sumiklab hanggang sa ikatlong langit, isang hatol na walang makakatakas. Ngunit hindi nagpatalo si Litharion. Sa kanyang huling lakas, tinawag niya ang kanyang pangwakas na kapangyarihan, Eternal Chains. Mula sa kailaliman ay sumulpot ang isang pader ng tanikala. Higit pa sa dagat, higit pa sa mga bituin. Isang kulungang kayang ipitin maging ang liwanag ng mga bituin at ang hininga ng kalangitan. At doon nagbangga ang dalawang kapangyarihan. Final Judgment laban sa Eternal Chains. Ang lupa at langit ay yumanig. Ang kalangitan ay nagliwanag at nagdilim ng sabay. At sa sandaling iyon, ang ikalawang langit ay naging saksi sa banggaan ng katarungan laban sa kadiliman. Sugatan at pagod na si Aurelion. Ang kanyang baluti ay punit-punit at ang dugo ng liwanag ay patuloy na bumabaha mula sa kanyang mga sugat. Samantalang si Litharion ay mabilis na naghihilom. Ang kanyang katawan ay muling binabalutan ng tanikala. Parang walang tinanggap na pinsala. Ngunit bakas na rin ang kanyang pagod. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Mabigat ang bawat galaw. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isang bagong mandirigma, Samurai of the Eighth Blade. Tahimik siyang humarap sa halimaw. At walang alinlangan na ginamit ang kanyang mythical rank form. Sa isang iglap, ang kanyang espada ay nag-apoy ng maalab na sigla at kanyang pinakawalan ang Fire of the Dragon Slash. Isang bugso ng kapangyarihang apoy na bumiyak sa kalangitan. Parang apoy ng isang sinaunang dragon na muling nabuhay. Ngunit agad namang sumagot si Litharion. Itinaas niya ang kanyang mga tanikala at ginamit ang Chain of Death. Sa banggaan ng dalawang puwersa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, winawasak ang lupa at kalangitan. At ang mga hukbo ng anghel at demonyo'y sabay-sabay na natumba sa alon ng enerhiya. Samantala, sa kabilang panig ng labanan, habang inaatake ni Tamiros, bantay ng Bagwis, ang mga demonyo, bigla siyang inambush. Agad niya itong nailagan at nakita ang kanyang kalaban, Dravoth, Flame of the Void. Ang kanilang mga matay, nagtagpo. At sa isang iglap, sumabog ang sagupaan. Si Tamiros ay sumugod pababa na parang isang kidlat mula sa langit. Ang kanyang matutulis na kukoy tumama sa espada ni Dravoth. Ang banggaan ay nagbukas ng isang dambuhalang shockwave, nagwasak ng mga pader ng liwanag at nagpabagsak sa parehong hukbo ng anghel at demonyo na saksi sa kanilang labanan. Kulog at apoy ang naghalo. Ang buong battlefield ay nagmistulang dagat ng bagyo at naglalagablab na kawalan. Si Tamiros ay sumigaw ng buong lakas. Ang kanyang mga pakpak ay bumukas ng malaki at ang kanyang katawan ay nagningning. Sa sandaling iyon, siya ay naging Storm Incarnate. Bumalot sa kanya ang purong kidlat at bawat hampas ng kanyang mga kuko ay nagdadala ng bagyong kayang magwasak ng bundok at maghiwa ng kalangitan.
Ngunit hindi nagpatalo si Dravot. Ang kanyang katawan ay pumasok sa Void Inferno form. Naging purong apoy siya ng kawalan, halos walang laman, parang multo ng naglalagablab na gabi. Sa kanyang mga kamay ay umusbong ang dalawang Flaming Void Great Swords at bawat pag-ikot nito'y dumudurog ng mismong espasyo ng langit. Agad na may nagpakawala ng napakaraming missiles mula sa himpapawid at tumama ito kay Dravot. Sa bawat pagsabog, yumanig ang battlefield at sa kanyang mukha ay lumitaw ang walang katapusang galit. Isang halimaw na hindi sanay na binabala. Mula sa itaas, bumaba si Warlock Armor, nakasuot ng kanyang mythical rank form. Ang kanyang baluti ay nagliliwanag sa mga sigil ng karimlan at liwanag, at ang kanyang mga armas ay kumikislap ng teknolohiyang lampas sa imahinasyon. Samantala, muling sumugod si Tamiros. Mula sa pinakataas ng kalangitan, ibinagsak niya ang kanyang sarili. Isang divine hurricane dive na may kasamang libu-libong kidlat, parang mismong unos ng langit ang lumagapak sa battlefield. Ngunit sinalubong siya ni Dravot ng kanyang abyssal void fire slash. Mula sa kanyang mga great sword ay lumabas ang dalawang higanteng alon ng itim na apoy. Mga apoy na bumiyak sa buong kalangitan, na kayang lumamon ng kahit mismong bagyo. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang bagyo ng ikalawang langit laban sa apoy ng kawalan. Sa kanilang sagupaan, napunit ang kalangitan at halos bumigay ang buong ikalawang langit sa alon ng kanilang banggaan. Habang abala ang dalawa, agad namang gumamit ng laser beam si Warlock Armor. Isang tuwid na sinag ng kapangyarihan ang bumutas sa ere, ngunit hinarang ito ng isa pang Demon Lord Realm o Zythar, Herald of Ruin. Mula sa kanyang katawan ay nagpakawala siya ng napakaraming meteorite, mga naglalagablab na bato na kayang magwasak ng mundo. Ngunit hindi nagpatinag si Warlock Armor. Kanyang pinakawalan ang kanyang mga drone na sabay-sabay na umatake at nagwasak sa mga meteorite, nagmistulang ulan ng mga paputok sa himpapawid. Sumugod din si Jaguar Knight gamit ang kanyang mythical rank form. Mabilis siyang dumaan sa ere. At sa isang iglap ay ginamit niya ang kanyang Jaguar Claws. Ngunit si Ozithar ay mabilis sa isang liko ng kanyang katawan, nailagan niya ang mabangis na atake at ang kanyang mga mata ay kumislap ng pighati at puot, parang nagbabadya ng mas malalang kasunod. Sa kabilang panig naman ng digmaan, nasa gitna ng labanan sina Maria at Baby Ama. Magkasabay silang humarap sa isang Archduke Demon Lord. At makikita ang napakalaking pagbabago sa kanilang dalawa kumpara noon. Hindi na sila parehong mandirigma lamang. Ngayon ay mga halimaw sa kapangyarihan at binubugbog lamang nila ang kalaban. Ngunit ang Archduke ay hindi basta-basta bumibigay. Sa bawat sugat na natatanggap nito, agad itong gumagaling dahil sa kanyang taglay na mabilis na pagbawi. Parang walang katapusan ang laban. Isang halimaw na kayang bumangon mula sa mismong abo ng sarili niyang pagkatalo. Napagtanto nila, wala nang oras para magtagal. Kung hindi nila tatapusin ang laban, mas marami pang mamamatay at hindi sila makakatulong sa ibang nakikipaglaban sa gitna ng ikalawang langit. Maria, Third Awakening. Mula sa kanyang katawan ay sumabog ang asul na liwanag at biglang nagbago ang kanyang anyo. Isang maalamat na asul na kabalyero ang lumitaw. Nakasuot ng kumikinang na baluting bughaw na may gintong guhit, tila gumuguhit ng banal na sinag sa bawat galaw. Ang kanyang puting kapa na may gintong gilid ay pumapailan lang, habang ang kanyang mukha ay natatakpan ng misteryosong maskara, nagbibigay sa kanya ng karismang mahiwaga. Ang kanyang mahabang itim na buhok na nakatirintas ay dumadaloy pababa sa balikat, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng walang takot na pananalig. Sa kanyang paligid ay umiikot ang mga sagisag ng liwanag at mahiwagang enerhiya. Tila ang mismong kalangitan ay kumakapit sa kanyang lakas. Baby Ama, Third Awakening. Hindi rin nagpahuli. Mula sa lupa ay umangat ang mga pulang kidlat ng kadiliman at lumitaw ang kanyang bagong anyo. Isang itim na taktikang kabalyero, nakasuot ng makapal at modernong baluting pandigma, matibay na parang ipinanday para sa digmaan ng mga Diyos. Ang mahabang itim na kapa ay pumapailan lang sa kanyang likod, nagbibigay ng nakakatakot na presensya. Hawak niya ang isang makintab na espada
na puno ng aura ng kadiliman, isang sandatang nilikha upang pumatay ng mga hari. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali, dumadaloy sa kanyang likod. At ang kanyang maskara ay naglalabas ng aura ng misteryo. Isang anino na nasa rurok ng kanyang ikatlong pagbangon. Sa isang iglap, gumalaw ang dalawa. Mula sa langit, itinaas ni Baby Ama ang kanyang espada at ibinaba ang isang Sword Thunder, isang dambuhalang kidlat na bumagsak mula sa himpapawid, direktang tumama sa Archduke Demon. Kasabay nito, sumugod si Maria, ginamit ang kanyang Twin Sword Art. Mula sa kanyang mga kamay ay umikot ang dalawang espada at sa isang iglap, nahati ang katawan ng Archduke Demon. Isang putok ng liwanag ang nagpalusaw sa kanyang laman. Unti-unting winawasak ang kanyang muling pagbubuo. Ang Archduke ay sumisigaw, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang walang hanggang paggaling ay napipigilan. Samantala, mula sa gilid ng digmaan ay sumugod si Boyax. Ang kanyang katawan ay bumalot ng apoy at anino ng assassin arts. Isang makabagong baluting pandigma na kulay pula ang nakasuot sa kanya, na may kumikislap na gintong linya sa bawat galaw. Ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng itim na maskara, nakakatakot at matalim ang anyo, habang ang kanyang hooded cloak na mahaba, kulay pula at may gintong guhit, ay dumadaloy na parang anino ng kamatayan. Payat ngunit matipuno ang kanyang katawan, ginawa para sa bilis at lihim na pag-atake. At sa kanyang mga kamay ay naglalaro ang mga sandata ng assassin, mga blades at gadgets na hindi nakikita ng mata. Mula sa usok ng digmaan, lumakad si Kael'tharion, the Blight King. Ang ika-6 na Demon Lord Realms. Ang kanyang balat ay nababalutan ng mga sugat na hindi kailanman natutuyo at bawat hakbang niya ay nagdadala ng lason na sumisira sa lupa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng berde, puno ng galit at pagkabulok. Nakangiti siyang nakatingin, tanda na siya ay hindi pangkaraniwang kalaban. Mula naman sa itaas, biglang kumidlat ang liwanag. Si Xeraphon ay nagpakawala ng kanyang matinding kapangyarihan, isang sunod-sunod na liwanag na parang bagyo ng araw. Ngunit mabilis kumilos ang Demon Lord, inilagan niya ang bawat atake na parabang walang bigat ang kanyang katawan. Isang iglap, isang dambuhalang kamao ang tumama sa kanya. Isang pagsabog ang yumanig sa buong battlefield. Mula sa gitna ng alikabok at apoy, si Manny ang lumitaw. Taglay ang kanyang ikatlong paggising. Isang tactical warrior na kalahating tao. Kalahating makina. Itim na robotic head na may kumikislap na pulang mga mata. Matalim na bakal na maskara na nakakatakot at matikas. Purong itim na robotic arms na kumikislap ng enerhiya sa bawat galaw. Suot ang itim na tactical pants para sa bilis at lakas, at isang katawan na timplado ng laman at makina. Sa kanyang presensya pa lamang, ramdam ang lakas ng isang mandirigmang hindi na basta tao, kundi sandata ng digmaan. Ngunit mula sa usok, si Kael'tharion ay naglakad papalapit, nakangiti, walang bakas ng panghihina. Isang paalala na siya ay isa sa pinakamalupit na Demon Lord na makakaharap nila. Samantala, mula sa 10 portal ay unti-unting lumabas ang mga bagong figura. Sila ang mga bayani na inaasahan ng buong mundo. Mga mandirigmang tinawag ng tadhana upang lumaban para sa kinabukasan. Sa kanilang mga mata ay nasasalamin ang determinasyon at sa kanilang mga kamay ay hawak ang lakas na magbabago sa takbo ng digmaan. Ano kaya ang mangyayari sa digmaan ng ikalawang langit? Ngayong lumabas na ang 10 bagong bayani. Ano ang kanilang papel sa kapalaran ng mundo? Abangan sa mga susunod na episode dito lamang sa ating channel, Pinoy Ori Manhus. Maraming salamat sa panonood at sa lahat ng sumusuporta. Tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang kwento.